Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Galit na nga dito ang Pinoy boxing fans community sa magkapatid na Inoue dahil wala nang magaganap na laban sa November 15, 2023 sa pagitan ni Jerwin Ancajas at Takuma Inoue. Dahil nga umano may iniinda na injury at medyo pahirapan daw siyang makagalaw, dahil nga di umano'y sa hard training niya para paghandaan si Jerwin Ancajas, ngunit sa hindi nga inaasahan nagkaroon nga daw siyang injury. At dahil dito ay maaring maantala ang laban niya kontra Jerwin Ancajas. Ngunit ayon sa mga boxing fanatic ay tila isa lang itong alibay para makapag-extend ng training itong si Takuma Inoue. Dahil tila paraan ito ng mga Hapon ang alibay na may injury sila. Hindi natin alam kung ano ang purpose nila kung bakit ang magkapatid na Inoue ay palaging may alibay na may injury sila. Para sa akin siguro ginagawa lang nila itong alibay para pagdating ng kanilang kanya-kanyang laban at matalo sila, pwede nilang gawing rason ang pagka-injury nila nung nagtitrain ng pa lang sila, isang teknik ng mga Hapon at tila halos lahat naman ng Hapon ay may mga kanya-kanyang mga alibay bago ang laban at pagkatapos ng laban. Pansin nyo guys sa mga laban ni John Riel Casimero puro umaayaw at hindi nagpapatuloy sa laban ang mga Hapong ito. Ginagawa nila yan para iwas knockout sila kaya sila nag-aalibay ng mga ganyan, at dahil ballworthy nila tiyak lahat ng pabor ay nasa kanila. Kaya kawawa ang ating mga kababayang boksingero na dumayo doon dahil kapag hindi ka malakas doon at kayang-kaya kanilang in-knockout ay wala silang gagawing alibay o rason para hindi matuloy ang laban. Ngunit kapag naramdaman nila na hindi nila kayang in-knockout ang Pinoy boxer ay gagawa sila ng rason o alibay para matigil ang laban at magtatapos sa draw. Diba ang galing ng mga Hapon na ito? Tinatawag din ng iilang boxing fanatics na isa itong maduming paraan ng mga Hapon para mawala ng gana sa pagtitraining ang makakalaban nito. Damakunan tayo sa iba pang mga balita. Ayun nga sa kampo ni Marlon Tapalis na sa oras na maglaban si Naoya Inoue at Marlon Tapalis ay no rematch na magaganap. At may posibilidad na maglalaban si Marlon Tapalis kontra dito kay John Riel Casimero. Kung sakaling matalo si Marlon Tapalis kontra Naoya Inoue, at kapag nangyari na matalo si Tapalis ay kawawa ang magiging ranking niya, dahil tiyak lalagapak ang ranking nito sa pinakamababa. Kaya kailangan ni Marlon Tapalis na ipanalo ang laban niya kontra Naoya Inoue. Thank you for watching, salamat sa inyong panonood at huwag kalimutan mag-subscribe for more updates, and once again this is Winsworld TV, saying peace, love, and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright, God bless us.